Okay, so nandito ako sa labas because may sipon ako, ayoko mag-aircon guys. So last time napanood nyo to. Hello mga palautang. Utang dito, utang doon. Not that, but this. Sa tingin mo, magbe-benefit yung tao doon sa mga links na yung mga referral links na yun? Part 1, pinag-usapan namin ni Team Marcos yung mga links. Obviously, promote mga loan apps or loan platforms na for today's video naman, part 2 of that collab, iisa-isahin natin yung mga loan apps na yon. Well, unfortunately, rehistrado sila. But dapat nag-iingat kayo bago nyo sila gamitin. So, if you wanna know kung anong mga loan apps yon, keep watching. So, ito, iisa-isahin natin. Meron akong 5. Yung mga panay nilang pinopromote na mga OLA. Ayan. Para maintindihan naman ng mga viewers natin kung ano ba talaga yung totoong anyo ng mga loan apps na to. Ano masasabi mo kay Digito? Masasabi ko yung Digito, isa siyang dating Robocash. Pero malaki ang interest mo. Yun lang, kasi na-try ko yung Robocash pero I'm not sure sa Digito na ngayon. Mag-login ka, same number. Nandun pa rin yung account ko. Pero cleared na siya. Actually, in-offeran nila ako ng parang i-pay mo na lang yung principal. Before before matsugi, yung parang ganun, yung paano na sila, pa-digido na, dating Robocash. 5,000 yata yun. So, parang 2,000 lang yata yung principal ko. Yun yung pinabayaran, yung binayaran. Na-clear naman siya. Pero never I tried na, hindi ko natirinahan yung digito. Kasi alam kong sila yun, si Robocash. Sila pa rin yun. Pag nag-login ka, same number, andun pa rin yung yung record mo. May Digito ako eh. So, yung interest, kano sa'yo? Ay, hindi ko na matandaan. Sa sobrang dami. 1.6 per day. Ha? 1.6 per day ngayon. Ngayon, 1.6. Konti na lang yung processing fee. Pero dun sila babawi sa interest. Sorry. Sinasabi lang, fast approve, talagang maaasahan, isang ID lang, approve ka agad, yun mo yung ganun. Next, ito isa pa, Cash Express. Oh my gosh, trending na trending sa aking buhay si Cash. So last year na-review ko na, masasabi ko Cash Express, malaki talaga ang kanyang interest. So when I reviewed the video, napanood nyo yun, 1.19% per day ang interest mo dito. So, bibigyan ka o offeran ka ng 0% interest for the first 7 days. Kapag hindi mo nabayaran on time within the first 7 days, papatak na yung interest on the 8th day. Talagang kailangan mo talaga siyang i-check na mabuti bago mo siya applyan. And I do not recommend. Pero sinasabi na kung wala kang pambayad, pwede magbayad ka muna ng interest dahil installment siya. Pwede siguro. Pwede sa una kasi 0% for the first 7 days. Sige, patusin mo na yun. Diba? Tapos, huwag ka na mag-reload. Pero, I bet, pag na-fully pay mo yung first 7 days, mag-text mo. Araw-araw hanggang ngayon, nakaka-receive ako ng offer. Kahit pinalik ko na yung pera. Araw-araw. As in, araw-araw. Meron isang text galing sa cash. You can loan up to 30,000. Namimiss ka na daw namin. May mga ganun silang email. Oo. Sa email, tas sa text ko. Nakakaloka. So, kung jujutang kayo dyan, again, pwede naman yung sa first 7 days. Pero wag na kayo magigitaw. Pero yung first 7 days ba, yung every loan ba yan? Hindi, one time lang yun. Okay. Kapag nakita ka ng sistema nila, ay, first time kasi yung number. Tapos yung information mo, syempre makikita naman nila, hindi ba na first time client ka ng Cash Express. So, yun, bibigyan nila yung 0%. Tinek mo nga yung breakdown, hindi ba, ng Cash Express. Prolongation, Prolongation, di ba? Nagbabayad ka lang ng interest. Kasi tinatawag nilang installment Prolongation yan, sinasabi upfront na prolongation talaga yun. Kaya nga kapag jujutang ka dyan, kunwari 14 days ang napili mo, kailangan buuin na bayaran. Kung meron ka sana pero 10,000,
feeling ko nasa 12,000 yung magiging total ng babayaran mo, repayment mo. Bayaran mo yung buo yun para hindi siya pumapalo yung interest per day. Tapos mamaya, operan ka kung wala kang pabayad, operan ka prolongation. Ano yun? Tawag doon, kakainin talaga lahat ng kaperahan mo. Kasi prolongation lang yung binabayaran mo. Parang interest lang binabayaran mo. Pero after 24 weeks, babayaran mo pa rin lahat. So wala nang nakita mo doon yung sa dulo, babayaran mo pa rin yung pati principal. 24 weeks. Yes, parang 6 months yan, no? Oo. So you only have 24 extension. Yung parang ganun lumalabas. Oo. Parang ganun yun. Bibigyan ka ng 24 extension. Sakali na hindi ka nagbayad ng buo within 7 days or 14 days, sige, extend natin hanggang 24. Number 3. Si Finbro, mas mabuti kaya? Si Finbro, meron akong account sa kanya, trinay ko din yan. 6,000 yung in-approve sa akin. Meron din siyang si Cash Express. Ang pangit ng bundle, yung package na kinembular niya, yung borrower's advantage package. Oo, yung bundle package nila, kunwari, kung gusto mo mapabilis yung application process mo, yung approval mo, mas malaki ang chance na ma-approve ka, 50% chance daw. Kapag pinili mo, chinek mo yung bundle package na yun. So, hindi na sila manghihingi ng COE, hindi na sila tatawag sa HR, or, magsasubmit ka ng COE para lang mas mapabilis yung process. Kasi it would take like weeks din yata kapag in-uncheck mo yun. Kasi kailangan pa nila i-verify sa employer mo, hindi ba? So, parang ang hassle nun. Kung ikaw talagang matiisin, at ayaw mo magbayad ng bundled package, borrower's package na yan. Kasi pag chinek mo yun yung borrower's package, in-avail mo yun, ang taas din nung fee. Jujutang na nga ako, tapos magbabayad pa ako ng package. Diba? Package na yan. Kung hindi naman, magpapagawa pa ako ng COE na naman sa employer. Kaya ayoko nga. Diba? Jutang na ako, patangin na ako. Diba? Oh, ito next. Paborito ko to Moneycat. Good payer ako. Siguro nakadalawang jutang ako. Ang taas ng interest nila. Sabi noon ko lang na-realize na itong pangalawang in-avail ko sa kanila, 6 months. Nakabayad na ako lang. Patapos na actually. 6 months, 4 months na yung nabayaran ko. Ito yung sa pangalawang reloan ko na. 4 months yung nabayaran ko. May dalawa pa akong 2 months na babayaran. Yun na nga, na-realize, bakit ang taas ng interest nito? Parang bayad na ako kung tutuusin. Diba? Tapos, hindi ko na talaga ramdam yung pera ko, yung budget ko, wala na. Parang doon napupunta lagi. Pero matagal na to. Siguro nasa 2 years ago na. Hindi ko binayaran yung dalawang installment. Kasi bayad na ako Tapos, hindi na sila naningil sa akin. Hindi na nila ako pinuntak and everything. Kasi nag-explain din ako sa kanila. Sinabi ko sa kanila, ang taas na ng kaltas yun sa akin. Tapos, feeling ko bayad na ako. Why should I pay pa yung 2 months na natitira? Ang taas na yung nakuha yun sa akin. Hindi ko na nabalikan, pero kung may magtatanong sa akin, pwede kong kalkalin yung emails ko. Pero yun nga, hindi ko nire-recommend si Moneycat. Naharas ako noon ng collector nila kahit hindi ako yung may utang. Doon siya sa London. Loan dito. Napadpad siya sa loan dito. Akala mo naman pera yung iniwan sa'yo. Kundi yung yung ginawa pa akong reference sa Moneycat. Okay, last. Yung pinaka-paborito mo, Easy Peso. Easy Peso, hindi po siya madali. Hindi po siya easy. Nang jajaras po yan. Huwag po kayo maniwala, scam po yung si Easy Peso. Sa lahat po ng viewers ni Ate Red at sa lahat po ng nanonood, parang awan nyo na. Mag-research po tayo. At saka, himay-himayin natin. O, diba? May himay-himay ako. Talagang himay ako. Parang himay ng ng manok. So, yun. Himay-himayin nyo at magbasa-basa kayo. Nandyan na Diba? Nilatag na namin lahat. Diba? Hinihimay-himay, nire-review na natin lahat para lang ma-prevent na yung mga scam na yan, na mabiktima kayo ng scam. Sana naman, makinig naman kayo sa amin. Huwag na kayong makinig sa mga nag-promote siya. Sa amin na lang. Tara.
Di ba totoo naman? Malungkot dyan. Itong mga na-mention natin, si Finbro, Sophie Lending, si Cash Express, sino ba yung Digido, na ano sila submitting entity sila sa ano sa CIC. Yung mga hindi na nagbabasa ng mga loan terms and agreement, dahil syempre naniwala na okay yung loan app dahil yun, napanood nila, tapos hindi makabayad, kawawa sila. Tapos magtataka sila, ba't hindi na ako maa-approve dito sa mga legit, 'di ba? So dapat talaga, hindi naman sa sinisiraan, kasi actually sa totoo lang, wala tayong dapat i-apologize sa mga content creator. Kasi as content creators ourselves, yung responsibility, yung moral responsibility natin, nasa viewer 'di ba? Kahit sabihin man natin do your own research, famous lang. Pero, syempre, maniniwala na yung tao sa'yo kasi sinabi mo lang, okay naman siya. Ano naman, naaasahan ko in times ng emergency, yung mga ganun. Yung sinasabi natin, galing sa bibig kasi as an influencer, as content creator, na ang daming views, is a powerful tool siya. Napaka-powerful yung mga sinasabi natin. So, marami talagang mapapaniwala ng ibang tao. So, let's be careful talaga naman. Yung pagbibigkas ng mga ganyan na maasahan, subok ko na, ganyan, fast approval. Tapos pag-check mo naman, loan shark. Let's be responsible din naman as a influencer na pinapanood ng nakararami. Closing remarks, ikaw na. Ay, may pag-ana. Ang masasabi ko, sa dinami-dami na po ng news at mga balita patungkol sa mga online lending scams, kalat na po sa media, alam niyo yan, sa kahit saan yun na mapanood, kahit sa YouTube, di ba? Nandiyan yan, mapapanood nyo. So, para sa mga influencer na nagpo-promote ng mga affiliated links nila, na ang mga promote ay mga loan sharks at napakataas na pataw ng interest, parang awan nyo na. Wag nyo na pong gawin dyan. Alam ko malaki yung kitaan dyan, pero siyempre maawa naman tayo sa taong bayan. So mag-share naman kayo. Charot! Mag-share naman. Hindi, joke lang. Hindi, wag na po kayong mag-promote. Okay. At saka, pare-pareho lang po tayong mga content creator. Wala pong nagsisiraan dito. Wala pong, hindi ko po sinisiraan yung buhay ninyo. Hindi ko po inaapak-apakan. Wala po akong ganong pag-uugali. Never ko pong ginawa yan sa kahit na tao. Okay? Ang ginagawa ko lang naman, nakikita natin yung mga review ninyo and then nag-criticize kayo and you are also welcome to criticize mine. Diba? Diba? Tayo dito kasi open book naman tayo, hindi tayo sa social media. So, go ahead, sasagutin natin yan. Pero, yun nga, pakiusap lang naman. Bago tayo kalkalin ng gobyerno, itigil nyo na. Mas maaga, okay? And dun sa mga viewers naman po, wag po tayo basta-basta maniniwala sa mga pinapanood natin, yung mga naririnig natin. Dagdagan nyo pa yung effort nyo mag-research. Okay? Do your own research. Oo, do your own research. Nandito kami para gabayan kayo at i-share ang aming experiences, magbigay ng honest reviews. So all of you, para sa inyo din naman to. And yun nga, sa katotohanan lang yung nire-review po natin at based on our experiences. And thank you. And ayun nga, pa-subscribe din naman sa channel. Charis! Huwag kang mag-skip, mag-subscribe ka muna! So there you have it, folks. It's sad to see na you can really tell na parang sinasabi nilang okay yung mga loan apps na to, may pa-disclaimer pa, but the fact is, they're actually more of a trap. Sure, rehistrado sila sa SEC, but they have certain red flags that you guys should be aware of. But then again, nasa inyo po yan. Because kayo naman po yung umuutang, whatever your reason is, there's no judgment here. Yung importante is, alam nyo what to expect. So, until next time, bye!